Hallelujah. Thank you ng naginaw ng magsalit ito ng pastor Johnson. Palampakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you for the blood of Jesus. Amen. Pag tayo yung namatay, dadanan ang dugo natin, pero walang mangyari, mga kapatid. Pero salamat sa dugo ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. By the blood of Jesus, napalapit tayo, mga kapatid, sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya habang buhay, pasasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah, sa lahat ng kanyang ginagawa sa atin, mga kapatid. Babalik tayo sa lugar na ito. Lagi natin pasalamatan ang Panginoon. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat sa mga salita ng Panginoon na nagpapaalala sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Yan may kasabihan natin mga Pilipino. Sabi ng kasabihan natin, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Kaya kahit na tayo naglilingkod sa Diyos, salamat sa Panginoon, kailangan pa rin natin maalala kung saan tayo galing. Salamat, Brother JR, sa paalala na yan. Amen. Ang galing tayo sa lusak ng kasalanan. Pero salamat din sa paalala, Brother JR. Hallelujah. Sa pamamagitan ng dugo at tulong ng Panginoon, mare-restore muli tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sa tulong ng Panginoon, sampahin natin ang Diyos, mga kapatid. Praise the name of the Lord. Shall we say, praise the Lord? Sabi natin lang, thank you for the word. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Sa karagdagan, mga kapatid, ng ating pag-aaral, amen, di sana ko magturo, pero kailangan ko kayong educate, mga kapatid, concerning sa house of the Lord, mga kapatid. Amen. Dahil tuloy-tuloy na po may nanalangin dito. Amen. At dalangin mo sa Diyos na makikita ninyo muli ang higit na gagawin ng Panginoon sa buhay ninyo. Simula lang kayo ay pumupunta dito, mga kapatid, araw-araw. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ni Lord, i-encourage ko yung mga pumupunta dito araw-araw. Amen. Upang patuloy natin gagawin yung ginagawa nating pananalangin dito araw-araw, mga kapatid. Okay, in 1 Timothy chapter 3, verse 15. Narinig nyo na ito, nabasa na natin ito. Pero ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay laging kailangan marinig muli, mga kapatid. Amen. 1 Timothy 3:15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, and the pillar and the ground of the truth. Palakpakan natin at sambahin ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Tayo nanalangin na sa umagang ito. Pagpalain ng Diyos, hallelujah, ang ating pag-aaral na magpulating eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and the glory, forever and ever. Amen. Praise God. Napag-aralan na natin, mga kapatid, yung how to behave ourselves in the house of God. But this time, mga kapatid, ang gusto ng Diyos ay ma-encourage yung mga laging pumupunta dito, hindi lamang araw ng Sunday, mga kapatid. Kaya mag-ingat kayo, kayong mga laging pumupunta rito, mag-ingat kayo. Dahil diringgin ng Diyos ang inyong mga panalangin, mga kapatid. Mag-ingat kayo, makikita ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pag-aralan natin sa umagang nito, may pamagat na nagsasabing, knowing the house of God. Knowing the house of God. God bless you, mga kapatid.
maaari na kayong makaupo. Amen. Maaaring lahat ng tao alam nila ang church. Maaaring lahat ng tao ay alam nila ang kapilya. Pero maraming mga tao hindi nila alam kung ano ang kapilya, mga kapatid. Eh, tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid, na lagi tayong mahina ng Panginoon. Hallelujah. Sa kapilya tayo, sa teksto natin, napakalinaw. The church is the house of God. Paulit-ulit yung basahin at unawain yan, mga kapatid, na ang kapilya ay tahanan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, may tahanan ang Panginoon sa lugar na ito, mga kapatid. O dagdagan natin ang palakpak sa Diyos. Ito ay nagsimula, mga kapatid, sa drawing. Kaya kabahan na naman ang kaaway, mga kapatid. Sabi ko, Lord, dadagdagan natin yung property mo. Nag-drawing na naman ako, mga kapatid. 20 by 36 doon sa sentro, mga kapatid, na kapilya. Sa Bumbuga, mga kapatid, 10 by 16. Hallelujah. Lord, pasensya ka na ako. Pasensya ka na. Gusto ko marami kang bahay sa Santa Cruz, Panginoon. Hallelujah. Walang imposible sa Panginoon dahil gusto natin magkaroon ng maraming kapilya dahil yan ay tahanan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Ngunit sadyang may mga taong hindi nakakaalam kung ano ang tahanan ng Panginoon. Amen. Simula pa sa Biblia, hindi nila alam ang building na pinapasukan nila kung ano yun. Kaya kahabagan tayo ng Diyos, mga kapatid, sa umagang ito, na makita nawa natin, mga kapatid, ng malinaw kung ano ang tahanan ng Panginoon. Shall we say, praise the Lord? Sa Biblia, amen, yung templo na pinupuntahan nila, basahin sa John chapter 2, verse 13. And the Jews' Passover was at hand. And Jesus went up to Jerusalem and found in the temple those that sold the oxen and sheep and doves and the changers of money sitting. Nung pumunta si Jesus, tingnan ninyo, mga kapatid, ang nadatnan niya sa loob ng templo, mga tao nagtitinda, nagtitrade, mga kapatid, at gumagawa ng business. And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out. Pakinggan yung maigil, mga kapatid, ha? So, pinapalayas ng Panginoon yung mga nandoon sa loob. Diba? Ang ginagawa natin ay kung paano papuntahin yung mga tao. Pero tingnan ninyong maigi ang Panginoon, hindi lang dapat pumunta yung mga tao. Kung hindi, pag hindi alam ng tao yung ginagawa niya, ang ginagawa ng Panginoon ay pinapaalis niya. Ha? Basahin niyo yung Biblia, mga kapatid. Kaya huwag tayo magpapaniwala sa mga tao na walang alam sa Biblia. Ang Diyos ay pag-ibig. Lahat ay welcome. Yes, totoo yan. Pero kailangan kilala natin ang Panginoon kagaya ng pagpapakilala niya dahil lahat ay welcome. Pero pag hindi natin alam ang ginagawa natin sa bahay niya, mga kapatid, yung may-ari ng bahay, pwede tayong palabasin. Now ay huwag mangyari, mga kapatid. Kaya ginawa ng Panginoon, He drove them all out of the temple and the sheep and the oxen and poured out the changers' money. Para siyang nagwala doon, binaligtad niya. He overthrew the tables, mga kapatid.
dahil ayaw niyang makita yun sa loob ng tahanan niya. And said unto them that sold doves, take these things hence, make not my Father's house a house of merchandise. Sabi ng Panginoon, huwag niyong pagkakitaan itong bahay ko na pumupunta lang kayo dito sa sarili ninyong kagustuhan at sarili ninyong kalooban. Huwag niyong kalimutan, mga kapatid, na ang Panginoon sa kanyang pag-ibig, tinitiis niya ang mga taong palisin kung hindi niya nakikita yung mga tao na ginagawa yung dapat gawin ng tao sa loob ng kapilya. Kaya kung ayaw mong palisin ng Panginoon, kailangan alam mo kung ano ang dapat mong ginagawa sa loob ng tahanan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya walang magsasabi, ba't ako papalisin dyan? Sinong may sabing pwede akong palisin dyan? Ayan, basahin niyo yung Bible. Pwede palisin, mga kapatid. Amen. Nangyari yan. Akalain mo sa chapter 2 ng John. Alam niyo ba, John nagsimula yung unang milagro ng Panginoon? Kabago-bago, mga kapatid. Hallelujah. Kumbaga, nagsisimula pa lang ulit siya magministeryo, mga kapatid. Eto na, nagsasaway na siya. Nagpapalayas na siya. Gusto niyang itama ang lahat ng bagay sa loob ng tahanan ng Panginoon. Makinig kayong lahat. Meron kayong pwedeng gawin sa labas na hindi pwedeng gawin sa loob ng tahanan ng Panginoon. Oh, makinig kayong lahat. Meron kayong pwedeng gawin sa labas na hindi pwedeng gawin dito. Kapatan tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen. Gustong ayusin ng Panginoon ang tahanan na ito dahil merong gagawin ng Diyos sa mga taong papasok sa lugar na ito, mga kapatid. And then in Matthew chapter 21, kanina in the beginning of the ministry of Jesus Christ, dito, mga kapatid, sa chapter 21, sa pagtatapos na ng ministry ng Panginoon, sadyang may mga tao pa rin na hindi nila alam ang ginagawa nila, mga kapatid, sa loob ng templo. Verse 12, and Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple for the second time. Grabe, may mga tao talaga na pumupunta sa gawain, mga kapatid. Matigas ang ulo na ginagawa pa rin nila yung gusto lang nilang gagawin. Hindi yung ginagawa nila yung gusto niyang gagawin natin, mga kapatid. He overthrew the tables and money changers for the second time. Dito pati mga upuan, mga kapatid, and the seats of them that sold doves. At ito na, bibigyan na ng linaw ng Panginoon. Ang titigas ng ulo ninyo, sabi ng Panginoon in verse 13. And He said, listen now, it is written, my house shall be called the house of prayer. Amen. Ang tahanan ng Panginoon ay tahanan ng pananalangin. But He made of it a den of thieves, sabi ng Panginoon. Nung pinagtapuyan niya, tingnan ninyo, nung pinagtapuyan niya yung mga tao doon na hindi nila alam yung ginagawa nila at kung ano-anong pinaggagawa nila. Verse 14, nung wala na yung mga taong pasaway, ang nangyari, tingnan ninyo, and the blind and the lame came to Him in the temple and He healed them. Noong nandudol pa yung mga pasaway, hindi nagpagaling ang Panginoon. Awan sinumbay
natin, sambahin natin ang Diyos na kapatid. Lagi sila sa church, pero hindi nila alam yung ginagawa nila. Pero nung simulang mapaalis ng Panginoon yung mga tao, hindi nila alam ang ginagawa nila sa church. Pumasok naman doon yung may mga pangangailangan, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, yan ang gusto ko, because my house shall be called a house of prayer. At ngayon, sabi niya, kung gagaling, hallelujah, pinagaling ng Panginoon, if we will make this a house of prayer, lahat ng may sakit na papasok sa lugar na ito ay hindi uuwing may sakit, uuwing pinagaling, uuwing pinagpala, uuwing sinagot ng Diyos ang kanilang panalangin. Palampakan natin ang sambahin ng Panginoon. Kaya huwag niyo ako kumbinsihin na pastor, nag-pray na ako sa bahay namin. Iba yung prayer mo doon. Iba yung prayer mo dito. Ang mga kapatid, araw-araw, pag pumapasok ako dito, mga kapatid, ang dali kong maramdaman ang presensya ng Panginoon. Amen. Nagtataka ako bakit may mga taong ayaw maramdaman ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Bigyan natin ng pagkilala ang lugar na pinupuntahan natin sa lugar na ito, mga kapatid. Amen! Sa 2 Chronicles, amen, gusto tayong i-educate ng Panginoon patungkol sa bahay na ito. Dahil yung nangyari sa New Testament, sa John na binasa natin, at sa Matthew, hindi nila alam itong 2 Chronicles chapter 7, mga kapatid. Sa chapter 7 ng 2 Chronicles, sinagot na ng Diyos yung desire ni David na magkaroon ng Diyos ng bahay niya. Nung nakita ni David yung bahay niya, ang ganda-ganda, nakita niya yung bahay ng Panginoon gawa sa balat ng hayop na tabernakol. Sabi ng Panginoon, sabi niya, hindi pwede ito. Kaya nga mahal ng Panginoon si David, sabi, hindi pwede ito. Ang ganda-ganda ng bahay ko. Ako, yung nagsulat ng Psalms chapter 80, what is man that thou art mindful of him, and the Son of Man that visitest him. Sino ako? Ako lang yung binibisita mo. Pero sabi niya, ang ganda ng bahay ko. Yung bahay mo, Panginoon, ang pangit. Ay sabi niya, gusto kong magkaroon ng bahay ng Panginoon na pinakamagandang bahay, mga kapatid. Hallelujah. Pero sabi ng Panginoon, natingnan ninyo, ang pagpapagawa ng bahay ng Panginoon ay hindi si Lord ang nagsimula. Si David, mga kapatid. Kaya pwede pala tayong makaisip ng mga bagay para sa Diyos, mga kapatid. Hindi kailangan sabihin mo muna, Panginoon, bago ko ibigay ito. Hindi kailangan ganon. Kung gusto mo talagang gumawa para sa Diyos mo, marami kang magagawa, mga kapatid, para sa mabuting Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka pwede magpagawa, okay yan, pero hindi ka pwede dahil yung kamay mo ay punong-puno ng dugo. Marami kang napatay sa dugo. Kaya hahalili sa iyong anak na si Solomon, siyang magpagawa, mga kapatid. Dahil si Solomon naman, hindi naman siya warrior, mga kapatid. At ito, salamat sa Panginoon. Sa 2 Chronicles chapter 7,
na hindi alam ng mga tao in the book of John, na hindi alam ng mga tao in the book of Matthew, na pinalayas ng Panginoon sa loob ng bahay niya. Tignan ninyo mga kapatid. Thus Solomon finished the house of the Lord. Nung natapos na mga kapatid, hallelujah, and the king's house, tapos na rin yung bahay niya, and all that came into Solomon's heart to make in the house of the Lord, and in his own house he prosperously effected. And the Lord appeared to Solomon by night. Makinig kayo mga kapatid. Simula ngayon, kilalanin niyo ng lugar na ito. And said unto him, I have heard thy prayer, and have chosen this place. Sabi natin lang, this place. Itong bahay, this place to myself for a house of sacrifice. Naririnig ko ang panalangin mo at pinili ko itong lugar na ito na maghandog ka ng mga alay, sabi ng Diyos, mga kapatid. And if I shut up heaven, no sumangpat ti chimpo ko na niya ako Diyos, kas panarigan, no is-shut up ko ti heaven ko na that there is no rain, or if, kumbaga na, if I command the locusts, ibaon na kita peste, to devour the land, kita mulmula tayo, or if, kas panarigan lang, wala na, I send pestilence among my people na naranasan natin ngayong pandemya. Sabi niya, kas pangaligan ko na, dahito'y nga lugar, dinggat ni kararan mo, iti dahito'y nga lugar. Nang ko na niya po, kas pangaligan, nga isaradok tin ruangan tin langit, awan tin tuto nga bumaba, hallelujah. Kas pangaligan, ibaon ko ti mga peste, ibaon ko dagito'y sakit ko na, kas pangaligan, dinggat tayo dahito'y kakabisat. Hallelujah. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and I will forgive their sins and will heal their land. Ang Diyos ay nakagalit. Ang Diyos ay may ugali. Kaya sabi niya kay Solomon, Solomon, may anak, sabi ng anak ko, kanwari lang naman halimbawa, ako'y magalit sa mga taong mga kasalanan. Ako'y magalit. Isara ko ang langit. Mag-utos ako ng salot. Mag-utos ako ng mga peste. Halimbawa lang, alam mo na yung gagawin mo. Ganito lang ang gagawin nyo. Pumunta kayo sa bahay ng Panginoon. Magpakumbaba kayo. Manalangin kayo. At tiringin ng Diyos ang iyong panalangin. Kaya kung pakiramdam mo minsan, parang malayo sa iyo ang Diyos, bakit hindi mo gawin ito? Ikaw ang pumunta sa bahay ng Panginoon at ilapit mo yung sarili mo kung nasaan naroon ang Panginoon. Are you ready, mga kapatid? Verse 15. Guhitan niyo yan at bilugan hanggang verse 16. Now my eyes shall be open, and my ears will attend unto the prayer that is made in this place. Ni Apo sumumpat ni karalag, ngam nakalukat tinapayag na, no di boy ka nga ang karalag. Hindi ko kayong dibatiin. May mga magsasabi dito,
Pastor, sinasagot ng Panginoon yung panalangin ko sa bahay namin. Hindi ko kayo dibakihin. Pero, papaguhin natin yan. Kung sa bahay ninyo, dinirinig ng Diyos ang inyong panalangin, bakit di mas lalo na nadirigin ng Panginoon ang kanyang panalangin sa bahay niya na mayroong malaking dahilan na nakikinig sa bawat panalangin. Hindi kayo sa bahay ninyo nag-aaway kayo mag-asawa. Ama, pero sinasagot ng Diyos ang inyong panalangin. Sa bahay ninyo nag-aaway ang inyong mga anak, pero sa bahay ninyo sinasagot ng Panginoon ang inyong panalangin. Hindi lang sila, minsan yung anak nakikipag-away sa magulang, pero sa loob ng bahay ninyo sinasagot pa rin ng Diyos ang panalangin ninyo. Lalong-lalo na kung sa bahay ninyo sinasagot ng Diyos ang panalangin ninyo, lalong-lalo na pag dito kayo manalangin sa bahay ng Panginoon. Verse 16, for now, sabi mo now, sabi ng Panginoon, I have chosen and sanctified this house. Pinili ko itong bahay na ito at nilinisan ko itong bahay na ito. Hallelujah. That my name may be there forever, and my eyes and my heart shall be there perpetually. Hallelujah. Habang buhay, nariyan ang pangalan niya. Habang buhay, nandyan yung tenga niyang bata. Habang buhay, nandyan yung puso niya. Nukayan mo nga sa liben ni Apo. Dito'y kakaumay. At dito'y may puso na. Hallelujah! Nahintay mo masaging. Kaya kawawa yung walang alam. At may advantage sa taong may alam. Sa Matthew kanina, sa John kanina, pinagtabuyan sila ng Panginoon dahil hindi nila alam yung ginagawa nila. Amen. Hallelujah. Kaya tulungan natin ang sarili natin at sabihin natin simula sa araw na ito, mga kapatid, ito ay bahay ng Diyos. At dito sumasagot ang Diyos ang panalangin. Narito ang pakinig ng Panginoon. Nandito ang paningin ng Panginoon. Nandito ang puso ng Panginoon. Nandito ang pangalan ng Panginoon. At lahat ng tao'y tinutulungan ng Panginoon sa lugar na ito. Kaya ngayon, naiintindihan niyo na ako. Oras ng gawain, walang nagsiselfon na mga bata. Ngayon, alam niyo na, ano? Walang gawain, siguro pwede. Pag may gawain, mga kapatid, walang ibang sentro dito. Pero kung matiis natin, kahit walang gawain, okay lang. Ibus lang dito ang Panginoon, mga kapatid. Kahabagan tayo ng Diyos. Intindihan na ba natin kung ano itong pinupuntahan natin, mga kapatid? Hindi simento lang. Hindi bakal lang. May Diyos, mga kapatid, sa lugar na ito. At itong utos sa ating mga mananampalataya. In 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 3. I exhort therefore that first of all, una sa lahat, supplication, uri ng panalangin, prayer, intercessions, uri ng panalangin. Unang-una sa lahat, panalangin. Tandaan niya, una sa lahat, panalangin. Pag may pangangailangan ka, una sa lahat, panalangin. Wala kang ibang unang gagawin, panalangin. Kung ikaw ay main ministry, una sa lahat, panalangin.
Hallelujah. Giving thanks be made all for all men. Let's pray for the kings, mga gobyerno, ibig sabihin, for all that are in authority. Kaya nga tayo nananalangin ba tayo ng tama? Diba? Nagpipray kayo pero nananalangin ba kayo ng tama? Ang tamang panalangin ay makikita natin sa panalangin sa Biblia, mga kapatid. Amen. So ang panalangin pala ay hindi lang para sa sarili natin, pati sa gobyerno at sa lahat ng namumuno sa atin. Pati daw kami ipag-pray ninyo. Ay ako naman, nahalata ko agad yung mga tao na hindi nagpipray sa akin. Halata ko yun. Imposible na pinagpipray mo ako na hindi mo ako nire-respeto. Imposible. Mga kapatid. Pero pag pinipray mo ako, naniniwala ako, mga kapatid, meron kaakibat na respeto yun, mga kapatid. That we may lead a quiet and peaceable in all good godliness and honesty, upang mabuhay tayo ng may kapayapaan, magsimula lahat sa panalangin. Huwag ka lang mag-pray pag may kailangan. Amen. Hindi. Ang prayer hindi wish, mga kapatid. Pinagpipray ang lahat. Bakit? Sa verse 2, para mabuhay ka ng may kapayapaan at katapatan, mga kapatid. Verse 3, for this is good and acceptable in the sight of our God, our Savior. Kaaya-aya ang pananalangin sa lahat ng bagay. Kaya kapag nananalangin ka lang kapag may kailangan, hindi ka nananalangin ng tama. Dahil ang tamang pananalangin, kahit wala kang kailangan, kailangan mong manalangin para mabuhay ka ng may kapayapaan sa buhay mo. Verse 8, I will therefore that men, lahat ng Kristiyano, pray everywhere. Ang kausap ni Pablo dito ay mga Kristiyano. Kaya Kristiyano, mga kapatid, hallelujah, nananalangin lang sa bahay, nasa church lang nananalangin, hindi yan tunay na Kristiyano. Dahil ang tunay na Kristiyano, sabi ni Pablo, ang Kristiyanong tunay ay nananalangin saan man sila mapunta. Sa trabaho lagi, mag-pray. Amen. Habang nagdadrive ng motor, mag-pray. Amen. May mga tao nagtataka, Pastor, ba't ganitong nangyari sa buhay ko? Ba't ganitong nangyari sa buhay ko? Yan ang tanong ko sa iyo unang-una. Kumusta ang relasyon mo sa Diyos? May pagsunod ka ba sa salita ng Panginoon? Sumusunod ka ba sa mga may authority sa buhay mo? Yan ang sagot, mga kapatid. Nananalangin ka ba ng tama sa Diyos araw-araw? Amen. Upang mabuhay tayo may kapayapaan. Dahil kung meron mang mangyari sa iyo, kahit anuman ay Kristiyano ka, dadaan tayo sa pagsusubok. May mga hindi magandang mangyari, pero kung lagi kang nananalangin, alam mo sa sarili mo, meron kang Diyos na hindi ka pababayaan dahil lagi kang kumakausap sa Kanya. Iba ang usapan kung ikaw ay may pagsubok na nariyan sa iyo ang Diyos at ikaw ay may pagsubok dahil lumalayo ka na sa Panginoon. Kaya mangyayari ang pagsubok, pero huwag mangyari na ikaw ay lumalayo sa Panginoon.
Sabi ko, hindi mo maiiwasan ang pagsubok, pero huwag mong iwasan na humawak sa Panginoon dahil isang araw tatawag tayo sa Diyos. Palakpakan natin at dagdagan ng pagsamba sa Panginoon. So, ang Kristiyano ay nananalangin lagi. Sinabi ni Pablo sa Thessalonica, mga kapatid, pray without ceasing. Lagi tayong manalangin. Kaya pansinin ninyo ang lugar na ito, mga kapatid, pupunuin natin ng panalangin. Bago mag-Sunday school, may panalangin. Bago magturo, may opening prayer. Pagkatapos ng Sunday school, may meditation, may panalangin. Pagkatapos, patatayuin na naman kayo ng Sunday school, magko-closing prayer, mga kapatid. Hindi nyo ba napapansin? Pag magsimula ng gawain, meron na namang devotion. Pagkatapos ng devotion at pagsamba, mga kapatid, meron na namang opening prayer sa divine service. Pagkatapos, mga kapatid, hallelujah, sa ating pag-aalay, meron na namang pananalangin. Pagkatapos mag-alay, meron na namang pananalangin, mga kapatid, sa mga salita ng Panginoon. At pagkatapos mangaral ng mga ngaral, sino man ang mangaral, pagkatapos ng altar call o during altar call, may time na sinasabi ko, talk to God, kausapin ng Panginoon. At pagkatapos niyan, mga kapatid, bago tayo uuwi, bago tayo maghiwa-hiwalay, meron pa rin panalangin. Dahil kung merong pinakamahalaga sa bahay ng Panginoon, ay ang pananalangin. Pray everywhere. At kung sa bahay ninyo, nagpe-pray kayo, tapos dito hindi, may problema. Kaya pag dito, hindi ka nagpe-pray, mas sigurado ako, hindi ka makapag-pray sa trabaho ninyo. Pero wala na naman, mga kapatid, isa na naman ako dito. Kung dito sa bahay ng panalangin, hindi tayo makapag-pray ng maayos, huwag mo akong kumbinsin na sa bahay ninyo magaling kang manalangin. Dahil ang lugar ng panalangin ay dito po, mga kapatid. Amen? Amen? Kaya kahabagan tayo ng Diyos. Amen? Na lagi na tayong manalangin. At pag lagi tayong nananalangin dito, kahit saan ka mapunta, handa ka ng manalangin, mga kapatid, sa buhay na ito. Naalala mo si Jonah, mga kapatid, nung merong bagyo, nakasakay sila sa barko. Hallelujah, siya'y natutulog sa ilalim. Siya lang yung merong tunay na Diyos doon na nakasakay sa barko. Lahat ng tao tumawag sa kanya-kanya nilang Diyos. Pero hindi pa rin nagbago yung sitwasyon, mga kapatid. Si Jonah nandun sa ilalim. Makinig kayo, sa bayan ng Santa Cruz, tayo ang mga naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Huwag tayong papayag na yung mga naniniwala sa tatlong Diyos, yung mga sumasamba sa bato, yung mga sumasamba sa kahoy, sila lang yung nananalangin. Tayo na mayroong tunay na Diyos ang dapat manalangin sa Diyos. Amen. Ang iba yung kasabihan ng matatalino, sabi niya, the evil will prevail
Because the good man is not doing nothing. The triumph of evil, kunana, is for good man to do nothing. Kung naghahari yung kasamaan, kasi yung mga mabubuting tao, hindi nila ginagawa yung dapat nilang gagawin. Kaya huwag natin silang hayaan sa mali nilang katuruan. Huwag natin silang hayaan sa mali nilang pagsamba. Are you ready? Huwag natin silang hayaan sa pananalangin nila sa maling Diyos. Kung kaya nilang gawin yun, come on, good man, we can worship the one true living God, and we can share the gospel of salvation, and we can pray to God that He will answer our prayers. Sabihin mo, I will pray. Everywhere, I will pray. Because God is everywhere to answer my prayer. Sabi mo, sa lahat ng lugar, manalangin ka. Dahil sa lahat ng lugar, kayang sagutin ng Diyos ang panalangin mo. Palampakan mo ang Panginoon kung anong mapakikinggan ng iyong panalangin. Good man! Kakabasad, huwag kayong magpa-apekto sa mga taong hindi nila alam yung ginagawa nila, mga kapatid. Kung wala silang ginagawa, huwag nyo silang gayahin, mga kapatid. Do good things to the good God. Hallelujah. Huwag nyo hayaan yung sarili nyo, mga kapatid, na nanaganyan parang walang ginagawa yung Diyos sa buhay nila. Ipakita nyo sa katabi nyo kung walang ginagawa sa iyo ang Panginoon. My God is good to my life. Hallelujah. Come on. Palayasin natin ang kadiliman. Hayaan natin ang liwanag ng Diyos sa tahanan niya. Kung magtagumpay man ang kadiliman dito, binaybayan tayo ng Minnesota. Kapag may dead worship dito, binaybayan tayo ng Espiritu. Ngahangatay tayo di Apo. Amen. Hallelujah. Kung boring ang Word of God at ang ministry, binaybayan tayo namin. Dahil at dati, masamang espiritu sa buhay nila, mga kapatid. Hantay mapanubusan. Tibaybayan tayo ang tignay. Ang trabaho nito, awan sa bali. Kaya kinmagi, tayo ko'y napagtaingan. Kaya po Diyos. Anyway, wala naman tayo ibang pinupuntahan dito Kung hindi, ang Panginoon, hindi ako pumunta dito dahil nandito kayo. Hindi kayo pumunta dito dahil nandito ako. Ang pinupuntahan natin, ang Panginoon. Hindi niya lagi pumupunta dito. May nangyayari sa buhay nila. Okay? Pero yung hindi na pumupunta dito, hindi ko na sila nakikita Mga kapatid, tingnan ninyo, meron din nangyayari sa buhay nila. Wala tayo man. Awan kami nalotin, isong ay kantay man nalotin dito. Walang lagi sa church na pinapabayaan ng Panginoon. Napaka-imposible na yung mga hindi lagi sa church ang hindi pinapabayaan ng Panginoon.
Sana matuto tayo kung ano itong pinupuntahan natin dito. Amen. Yes, ito ay church. Pero dagdagan natin yung respeto dahil ang sabi ng Bible, this is the house of God. And the house of God is a house of prayer. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Sa Bible, lahat sila laging nananalangin. Kaya din sinasabi ko sa inyo, pag sanay kayong laging nananalangin lifestyle na yan, may pagsubok man okay lang. There's a book of Acts chapter 12 verse 5. Si Pedro, na pinaka-leader ng church, ay kinulong nila. Kinulong nila. Pero salamat sa Panginoon, makinig kayo. Peter therefore was kept in prison, but listen now, church, but prayer was made without ceasing of the church unto God for Peter. Hallelujah! Lagi silang nananalangin at lalo silang nanalangin. Kaya pagbabasahin niyo ng tuloy-tuloy, mga kapatid, pray sila ng pray. Hindi sila makapaniwala na sa kanilang pananalangin, nandyan na kumakatok na si Pedro sa pintuan. Sabi ng mga nagpe-pray, anak, Rhoda, buksan mo yung pinto. Sino ba yung nag-i-istorbo sa amin? Na nagpe-pray tayo dito sa Diyos. Sino ba yan? Pinagpe-pray natin yung leader natin. Sino ba yan nag-i-istorbo na yan? Lumabas si Rhoda, mga kapatid. Binuksan niya yung pintuan. Ang sabi niya, si Pedro, hallelujah. Sandali. Pinunta niya yung mga nananalangin. O kayo na mga nananalangin, sabi niya, si Pedro, nasa labas. Pinan niya yung mga nananalangin. Hay! Matama kami pa ilang ang karkararan. Awang bay ni Pedro, matama kami pa ilang. Diyan nakitang day kay Angel na. Hallelujah, sabi ni Rhoda. Hindi! Si Pedro, kalapsat. Matama ka pa ilang ang karkararan. Song-song batalin. Niya ako, tingararan mo. Nababaliw ka na. Pinag-pray pa lang namin siya. Hindi pa kami tapos mag-pray. Nakakulong pa siya. Ang ginawa ng Diyos, hindi ka pa tapos manalangin. Nandyan na ang kasagutan. Kung ikaw ay taong nananalangin, sanay tayo ang kasagutan pagkatapos ng panalangin. Pero pag lagi ka pala nananalangin, magugulat ka, hamupay ka ng namaran at atitan, dayjay, ikakararamon. Ulitin ko, hindi nyo ko naiintindihan. Ano man yung hinihiling mo sa Diyos, kung lagi kang nananalangin isang araw, hindi ka pa tapos manalangin, nandyan na yung hinihiling mo sa Panginoon. Amen. Kung mayroong powerful na Christian, kung mayroong anointed na preacher, alam niya yung ginagawa niya, mga kapatid. Pero kung mayroong Kristiyanong boring ang paglilingkod sa Panginoon, huwag kayong maniwalang nananalangin ng maayos. Nananalangin. Nagpe-pray yun. Pero sigurado wala sa ayos. Dahil kung lagi kang nagpe-pray ng maayos, kinakausap ko ang Panginoon, sigurado kinakausap ka din ng Panginoon. May kinakausap pa ba ang Panginoon sa lugar na ito, mga kapatid? At pag kinakausap ka ng Panginoon,
ayaw kanyang mawala. Lalo kanyang nilalapit. Dahil alam ng Diyos, kailangan mo ang tulong ng Panginoon. Kaya ayaw kanyang mawala. Dahil kailangan mo siya sa iyong buhay. Mga mananampalataya, ito ang kalaban natin. Philippians 4:6. Be careful for nothing. Mag-ingat kayo sa wala. Amen. Dahil ang mga bagay na wala sa iyo, diyan ka masasaktan. Diyan ka maiinggit. Diyan ka manghihina. Ba't siya meron ako wala? Kaya sabi ng Bible, be careful for nothing. Kaya sabi ni Pablo, huwag dapat laging wala. Meron, mga kapatid. But in everything, sabi natin, not everything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Sabi ng James, mga kapatid, you know you have not because you ask not. Sabi ni James, wala ka kasi hindi ka humingi. Kaya ngayon, be careful for nothing. Mag-ingat tayo sa wala. Amen? Pag lagi kang meron ang kahilingan mo sa Diyos, meron ang Diyos sa buhay mo, may presensya ng Panginoon, may pagpapala ng Diyos, hindi ka mawawala sa Panginoon at hindi ka tatamarin, mga kapatid. Pero kung lagi kang walang kalakasan, walang pagpupursige, walang presensya ng Panginoon, di man lang maramdaman sa buhay, wala, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon, yan na, mga kapatid, hanggang sa mamaya, you don't have anything. Yung mga kapatid, sabi ng Bible, be careful for nothing. Mamaya, you become nothing in the presence of the Lord. Wala naman kaagad nawawala eh. Pero ba nagkalagnat lang, namatay na kinabukasan? Wala. Simptomas muna bago ka nakakamatay na sakit. Hello, mga kapatid. Simptomas muna. Wala kaagad nawawala. Wala kaagad nawawala. Kaya tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Huwag tayong magpatalo. Amen. Sa anumang gawa ng kaaway. Narito tayong lahat para sirain ang gawa ng kaaway. Tayo'y mananalangin sa ating buhay. Tayo'y mananalangin sa ating pamilya. Tayo'y mananalangin sa Church ng Santa Cruz. Tayo'y mananalangin sa bayan ng Santa Cruz. Tayo'y mananalangin sa kalooban ng Diyos. Tayo'y mananalangin. Ibahin ang gawa ng kaaway. Tinitingnan ko yung mga pumupunta dito. Tapos mamaya, yung mga hindi lagi nagpa-participate sa gawain, ba't tayo pumupunta dito? Tanongin ko nga kayo muna. Gusto nyo talagang maglingkod sa Panginoon? Tuturuan mo kayo maglingkod sa Panginoon. Magkakaroon kayo ng memory verse dito. Matututo kayo manalangin. Lagi. Makikinig kayo. Susunod kayo, mga kapatid, sa namumuno sa inyo. Yan ang kalooban ng Diyos. Gusto nyo maglingkod sa Panginoon, mga kapatid? Kaya kayo nandito eh. Tama ba? Dapat yun ang dahilan. Amen. At ang gagawin natin, paglingkuran ng Panginoon at gigibahin natin ang gawa ng kaaway sa buhay natin, sa pamilya natin, sa gawain ng Panginoon, sa bayan ng Santa Cruz. Kaya, kung hindi tayo mag-participate, mamaya, Pastor,
Ay, tinitingnan ko kayo lahat. Lahat kayo. Pag nagtuturo ako, tinitingnan ko kayo lahat. Pag may mga programa, tinitingnan ko kayo lahat. At babalik sa inyo yung itsura ninyo. Kung anong itsura ninyo nung nakikita ko kayo. Mga kapatid, hindi ako natatakot sa inyo. Ngayon pa ako matakot. Tingnan ka, Pastor. Natawagin mo lang ang lahi mo. Nasabi ko, Lord, buksan mo ang mata nito at makita niya yung nakikita ng aking mga mata. Ang sasabihin, Pastor, ipag-pray mo ako, Pastor. Ang tanong ko sa iyo ito, ay mag-pray ka na. Ha? Tatanungin kita, Sister Priscilla, lagi ka bang nananalangin? Dahil makinig kayo. Kahit ipag-pray ko kayo, kung kayo mismo hindi nananalangin, kayo mismo yung may pangangailangan, kahit lahat ng pastor ng UPC, it-takes ko manalangin, walang mangyari sa buhay ninyo. Dahil ultimo kayo, hindi kayo nananalangin. Hello mga kapatid. Kailangan tayong laging manalangin mga kapatid. At pag lagi kayo nananalangin, magkaroon kayo ng problema isang araw. Hindi dahil para masira kayo. Mga anak ng Diyos, magkakaroon kayo ng problema isang araw. Hindi para masira kayo, para makita niyo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Iba kapag hindi ka naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Pag hindi ka naman naglilingkod sa Panginoon, pagkakaroon ka ng pagsusubok, hindi para makita mo ang kaluwalhatian ng Panginoon, para makita mo kung gaano kasama ang buhay na mawala sa Panginoon, mga kapatid. At nakaisip ka na babalik sa Panginoon. Lagi tayong maglingkod dahil ang problema ng mananampalataya ay hindi siya'y nasisira kung hindi para masaksihan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Makinig kayo mga kapatid sa ating pagtatapos. Sa totoong Kristiyano, makinig kayo mga kapatid. Prayer ang simula ng lahat bago natin makuha ang mga hinihiling natin sa Panginoon. Hindi mo pwedeng ibida dito sa victory report, Brother Narciso, yung bagay na hindi mo pinag-pray. Dahil ang maitataas doon, hindi ang Diyos, kung hindi ikaw. Hindi makapagpatotoo yung iba sa kanilang mga achievement. Hindi sila makapag-testify sa mga nagagandang nangyayari sa buhay nila dahil alam nila, hindi nila niluhod yun sa Panginoon nung wala pa. Pero kung ang tao galing sa pagluhod, ang mga bagay-bagay nung wala pa, sigurado yan pag dumating na mga kapatid, lalong lalapit yan sa Diyos dahil alam niya, sinagot ng Diyos yung panalangin niya. Mahalata ninyo Mahalata ninyo. Kung gumaganda yung buhay ng tao at lumalapit sa Diyos, bunga yun ng panalangin. Pero pag gumaganda yung buhay ng tao, relax lang, malayo sa Panginoon mga kapatid, sigurado yung buhay nila ay hindi nila hiniling sa Panginoon. Nangyari na lang, yun ang nakakatakot dahil ang pagsubok isang araw ay nariyan. Pero ang mga tunay na mananampalataya na hindi nagpapabaya sa Diyos ay hindi din pababayaan ng ating Panginoon. Makinig kayo. Sino mga wala pa dito, mga kapatid? Maraming wala pa. Kawawa naman sila, pili, dalawa lang tayo. Wala pa tayong sasakyan. Wala pa tayong sariling bahay. Okay lang. Pero sa tunay na mananampalataya, lahat nagsisimula sa panalangin bago mo makuha ang iyong kahilingan.
ito, panalangin. Pag alam mo, yung taong nananalangin, hindi ako naniniwala. Pagkatapos manalangin, parang tayo lagi na namatayan. Namatay yung Elvis, parang namatay ng best friend. Best friend mo ba yung Elvis? Bakit namatay na naman yung pinsan niyang laro? Hello mga kapatid. Minsan may problema tayo, mga kapatid na nanalangin tayo. Pero minsan naman, paniwalaan mo naman yung sarili mo na mayroong kang Diyos na nakikinig sa isang panalangin. Pero pag bumangon ka pagkatapos mong manalangin, pagkababad ka sa panalangin tayo sa mga pagbabangon ka mga kapatid. Yan, tingnan mo ba mga kapatid, tingnan mo ba? Ganun pa rin. Sabi niya, Lord, wala kang tatanggapin pag ganyan ang ugali mo. Read your Bible. Ang taong nagdadalawang isip, huwag niyang akalain na meron siyang tanggapin. Sa Book of James, basahin niya. Dapat pag malungkot ka, parang kayo na naman. Dapat pagkatapos makipag-usap sa Panginoon na makapangyarihan, mayaman, mapagpala, mabait, mabuting ama, mga kapatid. Dapat alam mo na mayroong Diyos na sasagot sa iyo. Dapat hindi na ganun yung itsura mo. Dapat medyo bumalik na yung lakas ng loob mo dahil alam mo ano man ang problema mo na isabi mo na sa Panginoon. Gagawa ang Diyos, gagawa ang Diyos, gagawa ang Diyos, gagawa ang Diyos. Madaling mahalata pag tama yung prayer ninyo, hindi. Devotion kayo ng devotion. Dapat huwag lang ganito together. Maghiwalay-hiwalay na tayo. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. O, kawan tayo ng Panginoon. Nag-iiba yung ugali mo, makinig ka. Pag may kausap ka, nasasagutin yung pangangailangan mo. Subukan mo. Subukan mo. Pag meron kang pangangailangan, lumapit ka sa tao. Mayroon akong problema, sinisigil na ako sa bahay namin. Magkano ang problema mo? 5,000. Sabi niya sa'yo, o sige mamaya, dalhin ko sa bahay niyo. Ay, sigurado. Ano, ganun pa rin ugali mo? Sigurado pag narinig mo yan, sasabihin mo, ay salamat ha, maraming salamat, hallelujah. Bakit hindi natin gawin sa Panginoon? Pag nanalangin tayo tumiling, sabihin natin, salamat ha, salamat dahil alam mo, tutulungan ka ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung yung mga tatay ninyong mga salanan, kaya kayong tulungan, hindi palalo ang tatay niyo sa langit. Ang sabi ng Panginoon, pag ikaw tatay, lahat ng tatay dito, minsan pagbili ako ng bili ng mga gamit ng anak ko, sinisingin ko sila, Lord, ganyan ka din ba sa akin? Gagawin ko kahit wala na kami pagkain. Minsan kahit pagod ako, magmumotor ako. Bibili lang ako ng chocolate egg, mga kapatid. Ganyan ka ba sa amin, Lord? Dahil ang alam ko sa iyo, mas dakila. Sabi ni Lord, tayong mga tatay, hihingi ba ng itlog yung anak ninyo, bibigyan nyo ba ng alakdan? Kahit gano'ng kasamang tatay, hindi mo gagawin yun. Pag hihingi ba ng isda, yung anak mo, bibigyan mo ba ng ahas? Sabi ng Panginoon, pag hihingi ba yung anak mo ng tinapay, bibigyan mo ba ng bato? Ang sabi ng Panginoon, hindi. Kung kayo kang mga masasamang tao, kaya niyong gumawa ng mabuti sa anak ninyo, hindi ba lalo ang inyong Ama na nasa langit? Hallelujah! Kilala mo ba yung tatay mo?
Kaya okay lang pag wala pa. Sa panalangin, magkakaroon ka. Sabi ko, okay lang, wala pa. Basta mahalaga, bunga yan ng pagpapalang panalangin natin sa Panginoon. Huwag kang magkakaroon ng isang bagay na hindi bunga ng panalangin. Dahil magmamalaki ka. May mga taong mayayabang sa pastor nila, mayayabang sa gawain, mga walang pakialam sa gawain dahil hindi nila idinulong sa panalangin. Hindi pinag-pray ni pastor ito, kaya walang ano dito. Pag alam mo galing sa Diyos lahat, nung wala ka, nilagyan ka niya dahil sa panalangin mo, lalo kang lalapit sa Panginoon. At sasabihin mo sa mga tao, totoo nga, ang Diyos ay nananalangin. Hali kayo, totoo nga ang pinaglilingkuran namin Diyos ay dumirinig ng panalangin sa tahanan niya. Kaya sumama kayo sa amin, hallelujah, dahil mapapatunayan mo na meron kang Diyos, mga kapatid, na dumirinig ng panalangin. Amen. Iba, hindi nila may kwento. Hindi pa nga makapaggaya, kahit isa. Kasi dudang-duda sila sa relasyon nila sa Diyos. At dudang-duda sila sa magagawa ng Diyos. Pero narito tayo, tinatama tayo ng Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong magduda. Wala pa tayo. Pero nagkaroon naman tayo, mga kapatid. Dahan-dahan hanggang sa makita natin isang araw lahat ng pangangailangan na hiniling natin sa Panginoon mangyayari. Balikan niyo ako, mga kapatid. Isulat ninyo itong araw na ito dahil ipag-pray natin lagi ang hinihiling ninyo na wala pa. Babalikan natin itong September 25, 2022. Ini-encourage tayo ng Panginoon na manalangin dahil isang araw, yung mga nakalista mong inihiling, babalik ka, hindi na siya nakalista, nasa kamay mo na. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Mananalangin tayo lagi, mga kapatid. Hindi natin kaya pag may problema. Hindi rin natin kaya lalo kahit walang problema. Dahil kung wala ang Diyos, mga kapatid, hindi natin kaya. Sabi ng awit, Jesus, nasan kaya ako? Jesus, kung wala ka, hindi ko alam kung saan ako mapupunta. Ngunit salamat, nung nariyan ng Panginoon, mga kapatid, may direksyon yung buhay natin patungo sa Diyos, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, amen. Tandaan nyo, sa mananampalataya ang laging nananalangin. Yes, meron pang wala sa iyo. Pero lahat, mga kapatid, ay makukuha natin sa kasagutan ng Diyos sa ating mga pananalangin. Amen. Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Kunana. Agdawat kayo, kaya't maikan kayo. Oh, ayun na naman, mga kapatid. Hapay ka nga agsardeng na agdawat, no agdagayang agsumbat, hallelujah, agdagayang sumumbat, hallelujah. Ba't ako lalayo sa church kung meron Panginoon na ganito, mga kapatid, agdawat kayo.
Dawat kayo ken maikan kayto. Agsapol kayo ken makabirog kayto. Agtok-tok kayo ken mailok atto tirwangan kada kayo. Hallelujah, bigyan tayo dito before tayo nagtakder. Taan tati amin nga agdawat maikan. Hallelujah. Ti amin nga agdawat maikan. Ti agsapol makabirog. Ti agtok-tok malungatong inwana tirwangan. Nagigay awan pinagawatan na ti Apo. Kinakailangan tumaw kailang. Hallelujah. Nagigay awan daw tawatan ti Apo. Ang tumaw kailang. Kinakailangan. Kami nagigay ang birok. Hallelujah, mga sapol. Umay kayo. Hallelujah. Iti presensya ni Apo. Hallelujah. Hallelujah. Tatingin na. Tingalaran niyo. Ito yung lugar. Come on, huwag kang malungkot. Huwag kang malungkot. Sasagutin ang Diyos. Sasagutin ang Diyos. Brothers, you are in the house of prayer. Pray. God is listening. Hallelujah. Oh, Jesus. Tulungan tayo ng Panginoon. Ang tawag kayo. Kitmaikan kayo. Tamihanin niya ang tawad. Maikan. Kasi hindi mo yan eh. Kasi nagdawat niya kapsat. Kasi hindi mo yun. Nagdawat, hallelujah. Ano pinawdawatan? Hallelujah. Anong hinihiling mo? Mayroon akong karamdaman. Sige, pagagalingin ka ng Diyos. Anong iyong pangailangan? Hallelujah. Mayroon akong kahilingan. Sige, hallelujah. Sasagutin ng Diyos. Pero may mga tao mga kapatid. Hallelujah. Kahit walang hinihingi. Anong hinihingi mo? Wala. Gusto mo lang pasalamatan ng Panginoon dahil marami siyang ginagawa sa aking buhay. Come on, buksan mo yung labi mo. Kausapin mo ang Panginoon. Sige, kausapin mo ang Panginoon. Ayan mo yung katabi mo. Magsalita ka. Kausapin mo ang Panginoon. Panginoon! It's time to pray. It's time to pray. It's time to pray. Hallelujah! Come on! Talk to your master. Talk to your God, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi nga ni Jude, mga kapatid, but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Kailangan minsan matuto tayong manalangin at kailangan matuto din tayong manalangin in the Holy Ghost, in the Holy Ghost, in the Holy Ghost, in the Holy Ghost. Come on! Mayroong Diyos na tumirinig ng ating panalangin sa lugar na ito. Amen! Oh, hallelujah! I feel somebody. Oh, do you feel somebody? We will receive. We will receive. We will receive something. Wow! From the Lord. I see it.
natin ang ating Panginoon. Kausapin natin ang ating Panginoon. In the name of Jesus, every prayers according to the will of God will be answered in this place in the name of the Lord Jesus Christ. Huwag kayong magpatalo sa pangangailangan ninyo. Talunin niyo yung pangangailangan ninyo. Na yung pangangailangan ninyo sa inyong pananalangin, sasagutin ng Panginoon. Dumulog tayo sa Panginoon. Dumulog tayo sa Panginoon. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Oh yes. Kumbinsin mo yung sarili mo na totoong may Diyos na kapatid na sumasagot sa ating panalangin. Come on, kausapin natin ang Panginoon. Buksan mo yung dating mo. Hallelujah. Sabihin mo, Lord. Sabihin mo lahat ng pangangailangan mo.